Ma'am Parvina, how are you? Hindi natin alam kung anong istorya, kung ito ay totoong video na gustong saktan ni Pulong, itong reklamador na ito, yung nagsabing may nag-file siya ng case. Then, bago siya mag-file ng case, na ikalat na sa social media. So actually, this is very bangag. Alright? So kung ito ay may katotohanan, if you compare sa kay Marcos Jr., ano ba dapat ang pinagtutunan ng pansin ng ninyo lahat, okay? Lalo na yung mga trolls dito o yung mga bangag na talagang kahit na hirap na sa buhay, nagtsatsaga sa bayad sa kanya ng mga bangag para makalamon lamang, yung mga walang dignidad. Now, if you compare sa Pulburon video at sa Pulong video, mga kapalangga, mas pinag-uusapan itong video ni Marcos Jr. Unang-una, ito ay hindi blurred. Kitang-kita yung pagsinghot niya at ito ay authenticated. So ngayon, actually, bago tayo mag-vlog, ay may sinend sa atin na picture na interview ni Inday Sara at mismo, ganyan muna, in-acknowledge mismo ni Inday, ni Vice President Sara, na talagang tahasan niyang sinasabi ang authentication ng ating video. Tingnan mo Bibi, ano masabi mo sa problema ng droga? Lalo ko yung malalap. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am. Kapag ang ulo lumang sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin. Kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao. Wala na silang respeto sa authority. Kasi nga naman, ang PNP, pinapayagan ang mga pulis na magdroga, na magpulburon, na suminghot para maghaba ang kanilang, yung oras nila sa pagtatrabaho. Oh. Kanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Mga turo ba mong presidente natin na turo? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, Hindi nila ma-deny kasi authenticated. Hindi ma-deny ni Bangag. Kaya ang ginawa, panghaharas kay Roque, kay Harry, sa akin, kay Maharlika, at kinasuhan daw kami dyan ng inciting to sedition. Nakita nyo, baliktad na ang utak ng mga bangag. Yung mga tao, mga whistleblower na concerned like me, na dapat ay hindi kayo pinamumunuan ng Addictus Benedictus, ay kakasuhan ng inciting to sedition. Sabi nga ni Javrin Liz, yes, only in the Philippines. Dahil naglabas tayo ng katotohanan, pina-authenticate natin ng video, tayo pa ngayon ang kakasuhan. Kaya nga talagang dapat matapos na ang kadyutahan ng mga bangag. Tuloy natin sinabi ni Inday. ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niya magpa-drug test. Last question. Yan na yan. So, hinamon siya, ayaw niya magpa-drug test, tapos di ba paano nila kinounter yan? Yung ating Pulburon video, naglabas sila ng picture, yung NBI, ang tenga daw, mga litsi, mga ganun-ganoon. Tapos tinakot ako noong 2024, last year. Then now, tinatakot pa rin ako hanggang ngayon. Nakala nila natatakot naman ako sa mga jutang ginimis nila na kesyo ipapa-Interpol, kesyo dadamputin na, or mga ganun. Diba? Huwag kayong mag-alala. Sabi ko, na-report ko na lahat yung mga buwakan ng inang yan. So, grabe talaga ang sitwasyon ninyo ngayon. So, if you compare dun sa Pulong and Pulburon video, okay, malupit yung Pulburon video dahil si Marcos Jr. ang may control ng pera ng bayan. Ang pamimigay ng pera na walang habas sa paggamit, okay, ng pera ninyo para ibayad sa mga voters para maipanalo ang mga malansang alyansa, di ba? O malansang mga bangag. Alright? Harap-harapan at sila lahat ay may pananagutan sa batas sa paggamit ng ayuda, paggagamit ng pera, pamimigay. Nakita nyo si Kimbo, si Luistro, harap-harapan at marami pang mga kongresista na binibigay mano-mano yung pera. During election, lumalabag sila sa batas pero hindi sila nananagot dahil magkakasabwat lahat. Ngayon, ang mga jutang ginimes
sa bangag na administrasyon. So dahil bagsak na sila, ngayon naglabas sila ng pulong video na nakatakip ang mukha, naka-blurred. Hindi natin alam kung siya ba talaga yon, pero sinabi naman ni Congressman Pulong Duterte ay matagal na yan. I'm not sure kung matagal na yung video, matagal na yung issue tungkol sa kanya at sinasabi niya he's just waiting for the authentication ng video at yung advice sa kanya ng abogado na, wag muna pag-usapan yung mga yan. Siyempre, ika-counter nila yan. Di ba? Kung ano man yan. So yun po ay ang ginagawa ngayon ng mga bangag dahil bayaran nga yung mga vloggers nila, yung mga vloggers nilang mga ngetpa, mga makyoho, mga dugyot, mga hampas soil, mga ganyan. So malayong malayo sa anti-bangag vloggers, sa mga katulad ko, katulad ninyo, na talagang pinupuntiryan ng NBI. Ngayon, mga kababayan, I think mamaya natin pag-usapan yung sa vloggers, no? Ngayon, dahil talamak ang pulburon, ang illegal na pulburon, asin, ano man ang tawag natin dyan, mga kababayan, samut-sari ang aksidente. Slap soil, ayan, hampas. Yun ang iniisip kong word for Ma'am Raga, yeah, mga slap soil. So ngayon, mga palangga, recently, dyan sa EasyTex, Tarlac Expressway, right? Ang ibig sabihin yan, may na-aksidente, may namatay, 10, ang dami mga sugatan, may 2 taong batang gulang na namatay, both parents. At ngayon ay, orphan na siya. So nakakaawa, nakakalunos yung pangyayari. Although it's still under investigation, pero narinig nyo, di ba? Ang sabi doon, mga kababayan, sa balita ay nag-undergo sa breathalyzer test itong driver ng bus na kung saan sanhi ng pagkaroon ng ganong trahedya o ganong aksidente kaya ang daming nagbuwis ng buhay. Sabi ni Xing, yes, meron na namang aksidente sa NAIA. Ayun na nga, konektado ito sa pinag-uusapan natin. So magtataka ka, mga kababayan, ang sabi ng pulis, sabi ng PNP dyan, ay nag-breathalyzer test naman siya. At ang driver ay nagtanggi sa pulburon test. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi karapatan daw ng driver. Rights niya na magtanggi siya. Can you believe that? Mga kababayan, may batas. May batas sa Pilipinas, Republic Act number 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Law, na inoobliga ng mga otoridad, okay, na isa-ilalim sa drug test ang sino mang driver na sangkot sa aksidente. Especially kung ito ay may mga involved na mga nagurgor. At dito sa case na to, 10 ang nagurgor, may bata, maraming sugatan. Pero ang question natin sa inyo, bakit hinayaan ng mga pulis yung nagsalta na PNP? I think, nandito, parinig natin dito. Bakit ayaw nila ipulburon test? Malalaman niyo kung bakit ayaw niya ipulburon test. Listen. Kinig ko niyang breathalyzer yung Ulit. at negative naman po yung result. Sir, any comment hindi daw sa magpapadrug test yung driver? Sa kanya po isa illegal po siya. Hindi po siya pumayag. So, on our part, ang concern po namin dito is we are looking on the criminal aspect of the... Okay, stop na ang kadyotahan itong pulis na ito. So, tumanggi ang driver na magpa-pulburon test o magpa-asin test. At ngayon, ang sinasabi ng pulis, ito naman ay parang walang kaugnayan, di ba? Ang pulburon kasi hindi naman daw ito ay pulburon operation or asin operation. So parang karapatan ng driver na siya ay wag magpasailalim dito sa test na ito. Ngayon mga kababayan, kitang-kita na ito ay cover up para ma-justify nila na irespeto ang karapatan ng bawat tao na wag magpa-pulburon test o magpa-asin test. Bakit? Kasi para ito ay aligned kay Bangag Jr. na wag ninyong pilitin. Ito nga, ginagawa na nga namin. Itong driver, nirespeto namin ang kanyang karapatan na wag magpasailalim sa pulburon test.
So the same as magbigay kayo ng respeto kay Marcos Jr., kay Bangag Jr., na wag nyo rin siya pilitin. Kasi presidente pa yan, pipilitin natin. Pero itong driver, hindi rin naman natin pinilit eh. Yan ang istorya niyan. Yan yung narrative na gustong palabasin ng mga bangag na ito. May hindi po pwede magtanggi. Kahit may mga abogado dito, mga kababayan, hindi ka pwedeng magtanggi. Dapat kinulong ba nila? Dapat yan, nahuli naman nila, di ba? Kulong lahat. Ay, kulong lahat, kinulong siya o hinuli siya. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, so ito ngayon para masabi nila na sila ay pantay-pantay, na ang presidenteng Bangag, huwag niyong pilitin yan. Eh, ito nga driver, hindi namin pinipilit na magpapulborong test kasi karapatan niya yan. So, nasa tama silang landas daw. Nakita nyo, 10 na ang namatay. Dito natin matitignan kung ang driver ba ay under the influence of pulburon or asin. Right? The reason why, ang nakikita natin dito, nung nag-message kanina na may aksidente na naman dito sa NAIA sa Terminal 1, may sumalpok na naman, may, nabiktima na naman. So, ibig sabihin, hindi na naman nila ito ipupulburon test kasi irerespeto natin. Ang nakikita natin dito mga kababayan, kaya hindi lang sa NAIA, ang daming mga aksidente, ang daming mga salpukan ngayon ng mga sasakyan. Maari dahil nga wala nang paghihigpit sa paggamit ng pulburon at hinahayaan lamang ng gobyernong Bangag at ayaw pa ipulburon ang mga test ay mga ipulburon test ito mga driver na ito. So ito'y nagbibigay ng lakas ng loob sa mga driver na tumira ng tumira, pampadagdag ng oras dahil sabi ng PNP sa kanyang hanay na kapulisan, okay lang na suminghot kayo. Kasi ang pulburon hindi ibig sabihin o yung asin na pag sinisingot mo ay addictus ka. It's a necessity ng mga pulis. Kasi kailangan dilat ako kailangan sumingot ako ng 'di ba? Mayroon tayong pulburon ngayon. Kailangan sumingot ako. Talagang sabi ni Bangag, pantay-pantay tayo, so sumingot ako ng ganyan-ganyan. So, 'di ba pare? 'Di ba? Ganyan-ganyan. So, ang mangyayari ngayon, mga kababayan, tagalin natin yung props natin. Ang mangyayari ngayon, dahil malakas ang loob nitong mga driver na ito at ng iba pang mga tao na tumira ng tumira kasi hindi naman sila pipilitin huwag niyo ako pipilitin na magpulburon test Rights ko to. Ay, ganon ka na. Tululaway ka na. Ngumingiwi na si Bangag, di ba? Ganon. Huwag niyo akong pilitin. Ganyan. This is the bagong Bangag administration. Na kayong mga hangal, kayong mga nagtatanggol kay Bangag, hindi nyo iniisip ang kinabukasan ng inyong mga pamilya. Yung mga artista na nagpo-promote pa sa mga Bangag. Kayo ay walang pinagkaiba sa mga jutang ginina, okay? Na mga Bangag. Pare-pareho lang kayo. Imagine ninyo mga kababayan, narinig na ng sambuong mundo na ang PNP ay nagsabi na okay lang mag-asin, magpulburon ang mga pulis, pero yung mga dati nag-aantay Marcos, yung mga artista na nananawagan, never again, tahimik, pero ngayon pinopromote pa nila yung mga ngiwi. Okay? Yung mga kaalyado ng mga Bangag. Right? So ngayon, sa nakikita ninyo, kaya abangan ninyo, sunod-sunod ang mga aksidente. Dahil hindi nyo na alam, ang mga nagdadrive ay mga Bangag, sabog, loaded, at kung ano-ano pa. Dahil mismo ang inyong gobyernong Bangag ay ayaw silang isailalim dito sa pulburon o asin test na ito, mga kababayan. Ngayon, kung hindi natin yan ipupulburon test, diba? So ano yan? Wala siyang, absuelto. Diba? Tandaan ninyo, mga kababayan, may time frame yan. Yung pag-stay ng pulburon o different kinds of ipinagbabawal na pulbura, mga palangga.
sa katawan ng tao. So, kailangan matest yung taong yan. Pero only in Bangag administration, mga kababayan, ay ayaw siyang itest dahil mismo si Marcos Jr. ay ayaw rin magpapulburon test. Malinaw pa sa sikat ng araw na kung ang presidenteng Bangag mismo ay hindi kayang magpakita as good example, parang makasingot ako Yeta. Paano tayo mag-expect ng hustisya? Paano ka mag-expect ng hustisya dito sa mga taong namatay dun sa aksidente dahil mismo ang gobyerno ni Bangag ay ayaw ipapulburon test. Kasi nga naman, idol nila yung kanilang presidenteng Adictus Benedictus. Hindi lang siya Adictus Benedictus na nakikita nyo sa video, walang cover po ang video, kitang-kita ang mukha ni Bangag at ito ay authenticated pa. Diba? Ano ang gagawin ngayon yan? Diba? Ano ang gagawin ng ang PNP ayaw? I don't know, yung LTO, ang PDEA, ay magkakasabwat yung mga yan. Kung ayaw nilang ipapulburon test o ipaasin test itong taong ito, mga palangga, kung mayroon kayong kakayahan na lumipat sa Mars, ay lumipat na kayo dahil malinaw po sa sikat ng araw na mayroong pananagutan ang driver at mayroong pananagutan ang mga pulis dahil ito ay nakasaad sa Republic Act. Ano yung sinabi ko kanina? Saan yun? Republic Act number 10586. Diba? So ngayon, ano na gagawin natin dito? Mandatory test ito, mga palangga. I-request dapat ng PNP mismo, hindi pwede siya tumanggi. Dahil may buhay na may buhay na nasawi. Ano ako doon sa pulburon? Doon sa natin, sa gawgaw. Alright? So ngayon, makikita ninyo, mga palangga. Okay? Na talagang, Beethoven crash ko palangga. So, kitang-kita ninyo na talagang wala nang patutunguhan ang inyong bansa dyan sa Pilipinas dahil lahat ng panggigipit ayaw magpapulburon test. Yung mga driver na nakakagurgur, na nakatulog daw o high na high sa pulburon, ayaw ipulburon test kasi nga naman irespeto ang kanilang karapatang pantao. Paano naman ang karapatan ng mga taong nasawi? Paano naman yung kanilang mga pamilya? Di ba? Itong mga ginagawa nila, mga kababayan, right? I think, okay. Yung ginagawa nilang pag-cover up, itong paglabas ng pulong video and everything, ito'y pag-cover up sa malalaking issue na kinasasangkutan ni Bangag, number 1, pulburon test, and the 350 tons na gold, di ba? Na ngayon ay iniimbestigan sa Hong Kong na ayaw pag-usapan ng mga mainstream media. Ang ating gold reserve, di ba? Nasaan na? Baka ito ay gold reserve ng Pilipinas. Saan man kukuha ng 350 tons? Itong si Marcos Bangag Jr. Yung napag-usapan natin noong nakaraan, yung pamilya nila, 1 ton lang yung kaya Rogelio Rojas na Golden Buddha. And this Hong Kong gold is 350 tons. So ito yung mga pinagtatakpan nila. Sobra na po ang ginagawa ng Bangag na ito. Kaya ganoon na lang ang pagta-target sa akin, sa amin, ng mga vloggers dyan sa Pilipinas. Recently, pinadala nila ng subpoena si Dr. Ethel at si Sir Jason Sa. At marami pa. Okay, basahin natin dito. Mga kababayan,